The title of this message is A Call to Worship. Ang panawagan na sambahin ang ating Diyos dito mismo sa Israel. Bakit mga kapatid? Number one, because our God is a sovereign God. We can see the sovereignty of God. He is in control. Katulad ng nabasa natin, despite of the wars, turmoils and attacks, karanasan natin yan dito. And also, in spite of all of this, Christ the King must be worshipped. Kahit pa anong mangyari, basta, God is sovereign. Dapat purihin, sambahin ang ating Panginoong Yesus. He is the King, kaya naman dapat siya itanghal. He reigns and He is in control. He is in control. Muli, basahin natin yung verse 1. Ready, go? Survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King. Mga kapatid, lahat ng survivors, lahat ng mga bansa, may mga representative, at ang lahat ng ito, mga kapatid, pupunta rito upang sambahin ang hari. At ang hari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yung nangyayari sa ngayon, andyan yung war ongoing, hindi pa tapos, and we are praying for God's will to be done. Kaya lang mga kapatid, ito ang ating i-claim. I-align natin dito. Dahil si Lord ang nagsabi, Thus says the Lord of hosts, Behold, I will break the bow of Elam. And of course, yung Elam dyan ay walang iba kundi ang Iran. Yan ang modern day na name niya. Ang sabi ni Lord siya. Kaya move ni Lord ito. Let us just pray for God's will to be done. At matapos na ang dapat tapusin ni Lord through Israel na kanyang ginagamit na instrument. At mga kapatid, in spite of the war, God is sovereign. In spite of the war, Christ, the King, must be worshipped. In spite of what's going on, He reigns and is in control. Kaya nga mga kapatid, lahat ng bansa, darating ang time, lahat ng bansa magpupuntahan dito sa Israel. Lahat ng bansa magpupuntahan sa Jerusalem para mag-worship. Kaya mga kapatid, mapalad tayo, advance tayo party. Advance party tayo, narito na tayo, kahit pa may war, kahit may turmoil, kahit may attacks, pero Christ our King is being worshipped in this place. Kahit pa ano ang situation, He's in control. Kaya katulad ng kanta natin kanina, I will not be shaken. Hindi tayo shaken because our God is sovereign God. He is sovereign. He's in control of everything. At ang agenda niya, mga kapatid, no one can stop. Pag si Lord ang nag-start na kanyang agenda, tatapusin niya ito. Dahil ang goal niya, magkaroon ng global worship. Magkaroon ng global worship, magpuntahan lahat dito pagdating ng time at pupunta rito year after year to worship the King. Dahil ang Lord Jesus dito magro-rule, dito magre-reign. Kaya naman tayo mga Sikians, we are here to prepare the way. Kaya nga Christ is King. We are declaring already what is about to happen. Na si Lord Jesus mismo ang hari. Pupuntahan dito siya ng lahat ng mga hari sa lahat ng mga bansa at lahat ay mag-worship sa Kanya. Dahil kung titingnan natin ang verse 17 ng Zechariah chapter 14, ang hindi mag-worship ay walang rain. Ibig sabihin ng walang rain, tagtuyo ang buhay ng isang hindi marunong sumamba. Pag tagtuyo, ibig sabihin walang wala. Walang tutubo na pananim, walang anumang production na mangyayari, unproductive lahat pag hindi mag-worship sa King. Kaya ang invitation ni God na kanyang design, go up to Jerusalem year after year to worship the King.